Ang lahat po ay magsitayo. Ating sisimula ng ating healing liturgy sa pamamagitan ng pagsalubong kay Santo Padre Pio sa ating awitin. Ating inalip ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang simbatan. Limang araw na dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap. Buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa umisal at pagmimisa. Lakas sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Magsitahimik tayo at tingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagpapatawad, biyaya ng pagbabasbas at pagmamahal sa ating lahat sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Lahat tayo. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw, Diyos, nakataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuotan ang kasalanan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitiga na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mga mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Subuin mo muli ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapamagitan sa tulong ng panalangin ng aming mahal na ina, Birhen Maria, at ng aming patron si San Padre Pio. Pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay tagaharing kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili pong nakatayo para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon ng dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang mga pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa aking damit? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at tinanong mo kung sino ang humawak sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae ay natakot at nanginig. Palibhasa ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpataripa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak,
naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Sa pagkakataon pong ito, ating matutunghayan ngayon ang salaysay ng isa sa mga tagapaglingkod po dito sa Santo Padre Pio, ang head ng Family Life Ministry na nakaranas ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ating pong tunghayan ang kanyang kwento. Sabi po niya, Dear Lord God, si Brother Efren po, ay tinatas namin sa iyo at tinihiling na gumaling na siya at sana po bukas o sa makalawa ay makauwi na siya. Sa kaalaman po ng marami, kilala ko sa pangalang Brother Efren Consignado. Pero ang tunay ko mong pangalan ay Cipriano Hernandez Consignado. Na mga panahon po na yun, nagsimula ako ng year 2004 as Extraordinary Minister for Eucharist. At the year 2012, na-install po ako at sinabihan ni Father Jojo na mag-undergo ng ILM bilang Instituted Lay Minister. At nagsimula po ako maglingkod dito sa simbahan ng Padre Pio. Simula pa dun sa highway, dun sa lumang at maliit niyang simbahan, hanggang sa ngayon po. Sa simula po, nang ito ay tatatag sa maliit na simbahan, ay nagsimula kaming magrosaryo noon palibot sa nasasakupan ng shrine. At doon sa ikalimang misteryo ng luwalhati, ang lead prayer po ay isang Knights of Columbus, ay may kakaibahong bagay akong napansin sa may malapit na puno doon sa simbahan. Kung saan ako ay lubhang nagtaka sapagkat ang larawan na lumitaw ay larawan ni Mama Mary na sa halip na siya ay nakatungo ay siya ay nakaharap sa akin. Nagtaka po ako, sabi ko, marahil ay camera trick o image o pwedeng mangyari. Subalit nang titigan ko po ang kanyang picture na kinatatayuan, ay napugulat po ako, hindi maaaring mag-stay sa isang puno na nalilibutan ng maraming dahon ang isang ganong image kung hindi dapat gumamit sila ng iba pa para yun ay mag-stay. Subalit malinaw at napakaayos po. Sa gawing likod, may dalawang bagay po sa gawing kanan ko at kaliwa ang may narinig akong salita at sinabi po sa akin ng aking nasa kaliwa, hingin mo kung anong iyong maibigan dahil ipagkakaloob sa iyo. Sa gawing kanan po yung muling nagsalita, ang lahat ng nakikita mo ay katotohanan at kailangang sabihin mo kung ano ang iyong gusto. Pumasok po sa isip ko, si Mama Mary ay dinaanan ng ating Panginoon upang matubos ang ating kasalanan at makita ng isang tao sa kabila ng kanyang mga pagkakasala ay pwedeng makapagbalik loob sa Diyos. Ang sagot ko po sa kanan ko na nagsasalita sa gawing likuran, kung ako po ay karapat-dapat, gawin niyo po kong instrumento ng katotohanan yan kung paano ko po mailalapit sa inyo ang isang o ang mga taong makasalanan. Nangyari po yun, natapos ang rosaryo at nagpatuloy ako sa aking mga... Subalit nang dumating ang panahon ng year 2015, isang malaking pangyayari sa aking buhay ang naganap. Ako po ay na-diagnose, nadala sa San Tomas General Hospital, subalit sa kakulangan nila ng makabagong pasilidad, lahat ng kinukuha sa akin na samples, dugo, ihi, dumi, ganun din po ang maraming dugo na in-examine upang ma-detect kung ano talaga ang naging sanhi na ako ay nanikipan dibdib at hindi makahinga, ay napatunayan po sa pamamagitan ng resulta na ako ay na heart attack. Noong pong unang araw na dumating ako doon, wala pang kalahating minuto o wala pang kalahating oras,
ay sinabihan ko po ang aking anak na sabi ko ay pwede bang sabihan mo si Father Jojo noon napuntahan ako at ako ay pahira ng Santo Olyo. Less than 25 minutes, eto na po si Father. Sabi sa akin, Brother, ano ka nangyari? Kaugay handa nang mamatay. Sabi ko si Father naman, alam niyo na ho tayong naglilingkod. Ano mang oras na kailangan ng Panginoon at tayo kuhanin na, handa po kailangan dapat tayo. Ba? Kaya baka naman, yung iba'y nahingi sa akin na panalangin na para humaba-haba, ikaw naman kung anong gusto. Sabi, opo, kasi sa naranasan ko po sa kanya, ay maliwanag po na kapag po tayo kinuha sa paraan na tayo naglilingkod, ang ibig sabihin po, kailangan na tayo niya at kailangan nating isubmit ang ating sarili sa ating Panginoon. Ay siya, dala ko ika din ang relics ni Padre Pio, yung kanyang may blood stain, ay ihihil kita. Salamat po, Father. Matapos po ang healing mass, dumating ang hapon, nagulat ako, ang lahat ng aking 5 anak, 2 na noon ng may asawa, ay andong sila lahat, kasama po ang aking mga apo. May dala silang pagkain, doon natutulog, at nakabantay na mabuti sa akin. Nang dumating ang gabi, lalo akong nagulat, ang ospital na maliit, naging napakalaki sapagat napakarami nang dumating at i-pray over po nila ako. Ang pinakamatanda sa kanila na nagpe-pray over, laki kong gulat dahil sa panalangin niya. Sabi po niya, Dear Lord God, si Brother Efren po, ay tinatas namin sa iyo at hinihiling na gumaling na siya at sana po bukas o sa makalawa ay makauwi na siya. Pagkatapos ng pray over na pagdarasal, nagsiuwi sila. Subalit, ang nakakagulat, after 3 days na nandun ako, ang panalangin ng lead prayer, nagkaroon po ng katuparan. Sadyang napakabuti ng Panginoon. Sa mga pagkakataong katulad noon ay nagkaroon po ng malaking pagbabago sa aking buhay. Nakita ko kung paano ako mahal ng aking asawa at ng aking mga anak. Lahat ng mali na sa akala nila ay tama ay makakarating sa iyo. Subalit, naalala ko po ang sinabi ng Panginoon. Kung mayroong isa sa inyo na magaling sa isang makasalanan, ay napawi ang maraming kasalanan. Sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 19 to 20. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ang lahat ng mga pangyayari sa aking buhay na hindi ko inaasahan ay patuloy na gaganap. Subalit sabi nga po, sa sakit na aking dinanas at kung paano ako binigyan ng pagkakataon na muli na makapagbagong buhay at gamitin ang aking lakas ay muli ko pong itong naramdaman. After a year, nagpa-diagnose po ulit ako dahil ako'y nakaramdam ng paninkip ng dibdib. Siguro po sa mga bagay na nadala na rin ng aking pamilya sa hindi pagkakaunawa. At doon po nakita nila at naramdaman ko ang malaking katotohanan na ang Diyos pala talaga ay bibigyan ka ng maraming pagsubok upang makita ang tatag ng iyong pananampalataya at kung paano ka gagaling sa iyong karamdaman. Tunay po, ang tao ay may katawan at may kaluluwa. Ang aking katawan bilang makasalanan, nangangailangan ng kagamutan na likha ng teknolohiya at makabagong medisina. Subalit ang aking espiritu, nangangailangan ng healing mula sa Panginoon upang makakaroon ng panibagong buhay para sa Kanya. Again, for the second time po, na-examine ako sa Cabrini at napatunayan po doon na ang aking puso na may butas na muli nilang silipin. Ang butas po na ito
ay nagkaroon ng paghilom. Sabi po ng aking cardiologist, "Brother, anong ginawa mo?" Kasi nakilala niya po ako na nagsiserve sa simbahan. Sabi ko, "Doktora, tama po kayo. Ano ang aking ginawa? Pananampalataya lamang po na may gawa." Nasabi ko po, kung ako'y bibigyan ng panibagong lakas ng buhay at gagaling, ang lakas kong yan ay gagamitin ko sa paglilingkod para sa simbahan. At marahil po, yun ang dahilan kung bakit po ako ay muling tinawag para maglingkod at ipagpatuloy ang gawain ng lahat ng ito. Si Padre Pio ay isang instrumento na katulad ng bawat isa sa atin upang ilapit tayo sa tunay na Diyos, the living God, na naandyan, nakatungo sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang gawain niya dito sa lupa. Aawitin po natin ang kang Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. While you strengthen your power, in your own special way. Like a spring in the desert, come to the weary of soul. Let your sweet healing power touch me and make me Panginoon, kayo po ang lumikha sa amin. May karamdaman ngayon ang aming katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling po namin na kami iyong pagalingin. Kami po papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aming katawan, kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aming kaluluwang linika ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makakapagpanumbalik ng aming katlusugan dahil kayo po ang lumikha sa amin at tagapagligtas ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aming katawan, diwa at kaluluwa upang maialay namin ang aming buhay para sa iyo. Amen. Manalangin tayo. O Ama naming biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Santo Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu Santo, itinatap mo sa Kanya ang 5 mahal na sugat ni Kristong nakapako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas sa pagmamalasakit at muling pagkabuhay ng iyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Santo Padre Pio sa kumpisalan ang maraming ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang,
at matinyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni San Padre Pio, lakas loob akong bumubulog sa iyo na ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang ito. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santong makabayang milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagat batid mo ano-anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mahal sa buhay. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batihin ang mga hirap at sakit ng aming mga puso. Sa iyo aming pinagkakatiwala ang kahilingan iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makabit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan ng makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang Luwalhati hanggan. sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Through the intercession of Saint Padre Pio, may God grant you healing of mind, body, and soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Atin pong isasagawa ngayon ang pagpapahid po ng langis ni Santo Padre Pio. Sapagkat tayo po ay nasa panahon ng pandemya, hindi po namin kayo hahawakan sa inyong kamay, at sa inyong mga palad at sa inyong noo. Sa halip po, pagharap nyo po sa amin, inyo pong ilalahad ang inyong dalawang palad. Kayo po i-sprayan namin ng langis ni Padre Pio. Pagka-spray po ay pwede ninyong irab at ipahid kung saan man kayo may karamdaman. Huwag muna po kayong gagawa ng pila, inyo pong hihintayin kung saan may lay minister o pari na tatayo at doon po kayo gagawa ng pila. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.